barangay niya po. Haharapin ko siya. Good morning everyone. Isang mapagpalang umaga po mga katuwang. Muli po ito po si Efren Espanyol, ang inyong small YouTuber. Ngayong umaga mga katuwang, mapagpalang umaga po mga katuwang. Isang makulimlim na umaga. Ngayong umaga po mga katuwang, susubukan nating makausap ang Tres Marias po natin mga katuwang dito. Sina Ate Elsa, Malu, and Nay Mirna. And si Pastora. Apat na pala sila, hindi na Tres Marias, kasama na to si Pastora. Problema, wala si Pastora, so hindi na sila Tres Marias. 4 kantos na. 4 kantos na po sila mga katuwang. May good news tayo kay Ate Elsa, Nay Mirna, Ate Malu. Diyan din sana kay Pastora. Nay Mirna, naglalaba to mga katuwang. Sorpresahin natin. Hindi nga tayo nakikita. Tago tayo dito sa puno. Ayan o. Lalaba. Lalaba ang Nay Mirna. Ayan o. Di nagmamalay mga katuwang. Sandi pa na lang ang pagitan natin. Nasa harap na niya tayo. Hindi siya nagmamalay. Nay Mirna! Kumusta ka? Ito po. Naglalaba ka. Sa tuwing pupunta ako rito, kung hindi ka luluto dito sa pintuan, naglalaba sa pintuan. Kumusta kayo? Naanuhan mo po, natsitsempuhan mo po. Natsitsempuhan kung laging may activity ka rito sa pintuan, ano? Ito pong nakaraang, Oo. tuloy na po kayo. Ha? Di ba kita naabala? Hindi mo. Sino nagtatabo ng ng panlaba mo? Ako lang din po. Ikaw lang, saan ka nagtatabo? Ano po dyan, o kay Marilo, sa bubo ni Marilo. Ah, sa balon. Malinis naman yung balon. Panglaba mo lang naman yan. Opo, panlaba ko lang po. Tuloy na po. Oo, salamat. Itong nakaraang, po, Ha? ang linggo. Oo. Ang linggo po akong, Isang linggo kayong... po, masama ang pakiramdam. Bakit? Anong nararamdaman niyo po? Yung pong nasakit ang ulo ko. Upo kayo, Nay Mirna. Baka hindi pa kayo masyadong magaling. Yun nga kung inaano ko, nag-aalalay lang po ako. Kayo na po. Oo, sige. Salamat, Nay Mirna. Upo kayo, upo muna kayo. Naalalay ako sa kaya lang sabi ko nga po, kung hindi ko man po pagtsatsagaan ng panlabahan, wala naman po ibang malaba. Mayroon man pong maglalaba, ibabayad ko. Magkano? Siguro po mga 500 yan. Malaki-laki din. Opo. 500 pesos, di halos 10 kilong bigas na rin yun. Opo, kaya po sabi ko, pagtsatsagaan ko na lang na labahan. Oo. Nakaraan po. Dapat paunti-unti, hinay-hinay, huwag niyong dadamihan kasi baka mamaya mapasama sa inyo yan. Isang bulak po nung Lunes, masama pakiramdam ko. Anong nararamdaman niyo po? Yung pong masakit nga po yung ulo ko, tapos yung sikmura ko para po akong, hindi na yung sikmura ko Parang hindi kayo natutunawan. Opo, Ay, sa mga nagkakaedad na talaga na Mirna, humihina na ang digestive system, yung panunaw. Sabi ko nga po. Tapos uso rin ngayon ang ubo-sipon, trangkaso dahil sa panahon natin. Sabi ko nga po, Lord, na po ba itong nagiging buhay ko? Sabi ko gano'n. Sabi ko, Lord, meron po ako nararamdaman na unti-unti na pong akong pinanghihinaan ng katawan. Bigyan mo pa po ako ng lakas ng pangangatawan. Ayaw ko pa naman pong mamatay, sabi ko gano'n. Kaya sabi ko, bigyan mo pa po ako, pakiusap ko po, Lord, bigyan mo pa po ako ng kalakasan pa. Bigyan mo po
pa po ako ng kagalingan. Sabi ko gano'n, gusto ko pa po, Lord, paglingkuran ko kayo. Yun po ang palagi ko, kay Lord na lang po ako ngayon kumakapit. Kay Lord na lang po ako kumukuha ng lakas. Sa Kanya na lang po ako ngayon umaasa. Si Lord, ang pag-asa ko sa buhay ko. Wala na po akong ibang aasahan, kundi ang Panginoon Diyos. Yan po, Lord, lahat. Palagi na lang po yan palagi ko ang Panginoon Diyos. Dumating man po, Panginoon, na ako ikunin nyo na. Ay, masaya na po ako. Dahil po, tumira naman na po ako dito sa mundong ito. Nakita ko na po ang mundong ito na masalimuot. Kaya po ako na ba? Tama yun. Una sa lahat, Lord na lang po ang yes. ang yan ang kasi kapag lahat ng bagay ay pinagtiwala mo sa Diyos, siya nang bahala niyan. Alam niya kung ano ang nararapat sa iyo. Opo, alam niya po yan. Alam niya yung kung ano yung pwede at hindi pwede sa iyo. Opo. No? Kaya ipagkatiwala mo sa Kanya. Kasi kung ikaw nabubuhay na may pananalig sa Diyos, na Mirna, hindi Kanya pababayaan. Yan na lang po. Gagamit siya ng mga taong tutulong sa iyo. Gagamit siya ng tulay o instrumento. Opo. Para mabigyan ka ng tulong. Kasi ikaw naman may edad na rin, sakitin ang katawan, walang asawa, walang anak. Oh, yun nga po. May kapamilya ka pero hindi kayo Hindi po kami good looking. Opo. Hindi kayo nagkakasundo, no? Ito pong kung ito ay pag yun pong hindi kami magkakasundo, sa Kanya po nagsisimula ang aming hindi pinagkakasundo. Hindi ba pwede hindi ba pwede na magpakumbaba tayo? Kasi mas lalong pinagpapala ng Diyos yung taong nagpapakumbaba. 'Di ba? Hindi ba pwedeng tayo na mismo, ikaw na mismo ang lumapit sa mga kamag-anak mo na humingi ng tawad, humingi ng sorry? Ilang beses na po, Ninong, ginawa ko yan. Dahil yan ang pangaral po sa akin ay La Pastora. Yes. Ang ganon. Sabi ko, ilang beses ko na yan ginawa na ganyan. Niyayakap ko siya. Iniiyakan ko siya. Nagpapakumbaba ko sa kanya. Pakaraan ng ilang mga buwan. Ulit na naman. Kasi po ako yung bunganga niya, hindi niya nadidisiplina na yung pagsasalita niya sa kapwa niya, dapat pinag-iisipan din niya na nakakasakit din siya. Napag-usapan nga po yan namin kahapon ni La Pastora Brenda. Ang hirap po sa kakusahipan ko na yan, wag anong tawag dito, sa kanya nag-umpisa ang hindi namin pinagkakasunduan. Hindi po yan lalapit sa akin para sabihin na, ay Ate Mirna, sorry, pasensya na kasi hindi yung nasabi ko ay nakasakit pala ako sa iyo, sa damdamin mo, kaya sorry, pasensya na. Hindi po yan lalapit sa akin. Ang gusto po niyan, ako palagi ang magbabaw. Ako po palagi ang magbabaw sa kanya. Sasabihin ko na pero po hayaan yan. na natin, Ate. Ako po kasi ayaw ko na paparasalita. Sabi ko, sila Ninong, sila Kaagapay, walang alam yan. Ang alam nila, ni Elsa. Pero ako ang nakakaalam yan. Lalapit yan sa akin pag ako maluwag. Ate Mirna, may bigas ka dyan. Meron. Bibigyan ko yan. Pag may pera, maano sa akin ng pera, binibigyan ko. Pero sinabi ko na, pag-usapan nga po yan, sabi ko nga po kahapon, sabi ko, totoong, sabi dyan nga po, kahapon na pag-usapan namin ni Pastora na, hindi raw po sila nag-a-attend dyan, sabi ni Ilsa daw, hindi nag-a-attend dyan, kasi raw, pag nag-attend siya, pag nag-attend daw sila dyan, ako ang aalis dyan. Sabi ko, totoo, sinabi ko yon. Dahil kako yung anak niya, sabi ko, wag niyo yung pa-attendin dito ang anak mo.
hindi naman po siya ang sinabihan, ang inano ko, sinasabihan ko na wag mag-attend. Yung anak mo ko ako, sinabihan ko na wag mag-a-attend yan, wag yan mag-attend dito. At pag nag-attend yan dito, ako ang aalis. Sa chapel ni Pastora Brenda. Opo, ako ang aalis. Bakit naman ayaw mong papuntahin sa chapel ni Pastora Brenda yung anak ni Ate Elsa na pamangkin mo? Kasi sabi ko po sa kanya, nasabi ko talaga, inaamin ko sa inyo. Sabi ko ngayon, inaamin ko sa inyo na sinabi ko talaga pong jablo ka. Kasi kako, nakikita ko sa pagkatao ng anak niya na talagang may gawan ng jablo. Kaya sinabi ko yun. Totoo kako, hindi ako magsisinungaling. Pag sinabi ko na ganito, sasabihin ko talagang totoo. Sinabi mo ba yun talaga? Sinabi ko po yun. Kahit kay Pastora Brenda. Yung anak ng demonyo? Sinabi ko po yan, kahit kay Pastora Brenda kahapon. Pero di ba masama naman yung pamangkin mo, dugo at laman mo yun, sasabihan mo ng ganon, di ba? Kung ano man yung hindi pinagkakasunduan ninyo ni Ate Elsa, huwag mo nang idama yung pamangkin mo. Wala namang kinalaman yun Kasi kako, kaya ako talagang iniaminin ko sa inyo na sinabihan ko siya ng jablo. Dahil kako, hindi ko nakikita sa kanya. Nakakatanda sa kanya, walang ugali, wala pong ugali, walang respeto sa nakakatanda sa kanya. Kaya po, sabi ko nga, yun nga, walang ugali, walang respeto. Walang respeto. Pero alam mo, Nay Mirna, yung respeto kasi in-earned yan inaani yan. Sabi ko, kung gusto nating respeto, dapat marunong tayong magrespeto sa iba. Matanda man o bata yun. Sabi ko nga po, kung yan ay naturuan ni Elsa noon, yan ay mga bata pa, maliliit pa. Hindi po ganyan yan. Lalaki po yan na may pinag-anuhan na siya. Kasi nung panahon na yon, hindi rin siya natututukan na isa ng gano'n na pangaran. So, sabi rin niya ni Pastora, hindi yan natututukan ng but ano bang ugali meron yung anak na dalaga ni Ate Elsa? Dati kasi madalas ko nakikita din yan sa chapel ni Pastora Brenda, yung pamangkin mong yun, yung anak ni Ate Elsa. Opo. Bakit mo nasabing anak ng jablo? Yung pamangkin mo, yung anak ni Ate Elsa. Ano ba talagang kasalanan nung pamangkin mo? Yung lalaki po. Yung lalaki? Opo, yung lalaki. Hindi yung dalaga. Hindi po. Alin yung lalaki, yung bunso? Yung tinatawag nilang kitot. Yung bunso? Hindi po yung bunso, yung kitot, yung pangalawa. Okay. Yung sunod dun sa dalaga. Yung sumunod sa panganay. Yun ang sinasabihan mo. Napakawalang anak ng jablo. Opo. Napakawalang ugali po. Yan. Bakit anong ginagawa sa iyo, Nay Mirna? Ano bang klaseng kawalang ugali ang ipinapakita sa iyo? Yun nga pong may mga may mga sinasabi siya na sasabihin. Minsan pumunta ako sa kanila at naging akong tulong kay isang na masama ko ha. Tapos pag sabihin, humali ka diyan sa kami diyan ang nakahiga. Doon sa katre. Umalis ka diyan sa higaan, kami diyan ang nakahiga, ganoon. Okay. Halimbawa ako pa ang nakahiga doon sa katre, tapos sila dito ay yung malatag dito sa sabihin, humali ka diyan. Kami ang nakahiga diyan. Umuli ka doon sa harong mo. Sa Tagalog, doon sa mga hindi nakakaintindi sa Bicol, sabi ni Mirna, sabi daw ng anak ni Ate Elsa, umalis ka dyan sa higaan namin, dun sa papag. Opo. Kami dyan ang nakahiga. Umuwi ka dun sa bahay mo. Ganon? Ganon po. Okay. So, ano sabi ni Ate Elsa? Tapos, sabi ko sa pag ako pumunta dito, walang pwedeng magbawal sa akin. Sabi kong ganon. Dahil sabi ko, dahil sa akin, nakilala niyo si Kabarangay. Nagkaroon kayo ng vlogger, nagkaroon kayo ng sponsor. Ganon po ang inaano ko. Kaya kung gusto kong pumunta dito sa bahay ninyo, walang pwedeng magbawal sa akin. Sabi kong gano'n. Yun ang sabi mo? Opo, yun. Okay. Kasi po napupuno na po ako ninong katulad ngayon. Na sabi ni na mag-anuhan daw kami, magpatawad ako. Sabi ko, ilang beses ko nang ginawang patawarin si Elsa. Pero pakaraan ng ilang buwan, ganun uulit na naman. Sabi ko, ayoko na, punong-puno na ako. Kung ang Panginoon Diyos, siguro mas makukulitan na sa ganun sitwasyon.
na palaging gano'n na lang ang inaano sa akin. Wala, sabi ko nga eh, tingnan mo, sabi ko, may sinabihan ako sila, sabi ko, tingnan mo ka ako ha. Yung kapatid ni Elsa, yung kapitbahay po ni Elsa doon, yung kapatid ni Elsa, bakit kaming dalawa pagkasundo? Bakit ang hipag ko, hindi kami nagkakasundo? Sabi ko gano'n. Yung kapatid niya, si Ilma, kasundo ko po yan. Magkasundo kami. Yung hipag ko lugod, hindi kami nagkakasundo. Naglayas dyan si Mina dahil din nag-away sila. Kapitbahay niya yun, nag-away sila. Ang ginawa ni Mina, umalis na lang po, umiwas na lang si Mina para hindi na sila mag-ano. Yun. Kaya po, haharapin ko siya. Ano po? Ipabarangay niya po. Haharapin ko siya. Hindi ako natatakot, harapin ko siya. Tapos sabihin ko ang mga kay kapitan. Ipapabarangay niya ako. Wala siyang utang na loob, walang hiya siya. Nakatulong ako sa kanya, ipapabarangay niya ako, mga paninira sa akin. Bakit siya? Hindi niya ako sinisiraan. Sinisiraan niya din po ako. Magharap kami. Hahamunin ko siya, magharap kami sa barangay. Hindi pa ako natatakot. Matagal ko nang kinikim yung ninong sa dibdib ko. Ngayon ko lang ibubuga. Tatakotin niya ako, mabarangay niya ako. Pabarangay niya ako, haharapin ko siya. Hindi pa ako natatakot. Nahaano niya ako. Ayaw ko nang matagal ko na itong tinitimpi. Hindi lang ako nagpaparasalita sa inyo. Anong ginawa kong kasalanan sa iyo? Anong ginawa kong masama sa iyo? Nakisama ako sa iyo. Nandun na ako sa Mantebe. Napunta ka doon. Hindi ako nag-aalam na nagugulat ako. Sulpot ka na lang sa Mantebe. Pag alis mo, hindi ka zero. Hindi zero. Hindi ka zero, nauwi ka, hindi ka zero, pinadadalang kitang bigas, binibigyan kitang pera. Bakit ganun ang ginagawa mo sa akin? Alam mo po, meron niyang sa akin na yung parang meron siyang inano sa akin nung araw na akala niya po, at nang mamatay yung asawa ko si Fernando, akala niya po, sa kanya ako mamimirmehan na tumira dahil wala pa akong ibang titirahan kundi sa kanya lang ako titira dahil ang pangarap niya po maging katulong niya ako sa bahay. May makakatulong daw siya sa bahay. Ay hindi po ako ganoon na ayaw ko po ng ganoon na nakikipanirahan akong matagal. Gusto ko po talaga may sarili ako. Ganun po. Dahil ako po, sanay akong tumayo sa sarili kong paa. Ngayon nga po, nag-iisa ko dito, tumatayo ako sa dalawang paa. Ay, ako nahihirapan. Kaya lang. Nalulungkot naman ako sa inyong dalawa, ni Ate Elsa, Nanay Mirna. Kung may magagawa lang sana ako, kung pwede lang sana akong mamagitan sa inyong dalawa para papagkasunduin ko kayo. Hindi ko maintindihan siya. Wala naman akong ginawa sa kanyang masama. Wala akong ginawa sa kanya. Nakisama ako sa kanya. Pag nagdaig sa akin at mayroon maluwag ako, binibigyan ko po siya. Ano kaya kung ano kaya Nay Mirna kung halimbawa, wag ka nang magsasalita kahit ano kay Ate Elsa, ganun din naman si Ate Elsa, pagsasabihan ko siya na kahit katiting wag na siyang magsasalita yung tungkol sa iyo para matigil na yung mga hindi ko usapang ganito na ang buhay niya. Opo. Hindi ko Kasi pinapakailaman ang buhay niya po. Ang nangyayari yata, pag pupunta kayo kay Pastora Brenda, magkukwento ka tungkol kay Ate Elsa, malalaman naman ni Ate Elsa. Si Ate Elsa naman, pag pumunta dyan sa labasan, magkukwento naman tungkol sa'yo. Malalaman mo naman. So, hindi nawawala yung intriga. Laging nagagatungan. Ang ko nga po sa kanya, pumunta siya dito sa bahay at mag-usap kami. Hindi naman po pumaman dito. Ang gusto niyan, ako po. Di ba lagi namang dumadaan dito yun? Kasi hindi naman siya pwedeng pupunta sa labasan na hindi dadaan dito sa bahay mo. Dumadaan lang po. Ayan sabi. Pag dumadaan lang po, deadma. Deadma. Ay okay na yung deadma na lang. Wag na yung magparinigin kasi pag nagparinigan kayo, lalong gugulo. Away talaga. Diba? Noong pong bagyo, dadating ang bagyo si Pipito.
ano man po yan sa akin. Sabi sa akin, nagpunta man po yan dito sa akin. Sabi ay, lumikas ka na at malakas ang bagyo, hindi basta-basta itong bagyong ito. Itong super signal typhoon. number 4 na, sabi ko. Lumikas ka na. Sabi ko sa kanya, dahil po siyempre may ako sa kanya, galit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pabayaan mo akong mamatay. Sabi ko ganyan sa kanya, pabayaan mo akong mamatay. Tapos sige siyang salita. Sabi ko, umuwi ka na, Elsa. Huwag ka na magparasalita. Pero umuwi ka na. Ayoko. Nandun pa rin yung malasakit niya sa'yo, di ba? Pinuntahan ka niya rito, sinabihan ka niyang lumikas ka na kasi nga malakas yung bagyo. Dapat salamat ka doon, ay Mirna. Kasi ramdam dapat yung malasakit sa'yo ni Ate Elsa. Ay, hindi pa naman po siya nagsasabi. Talaga nakahanda naman talaga ako. Nakahanda na ako, naggayak na ako ng Pero at least kahit pa paano, ano. salamatan mo na rin yung malasakit nung hipag mo sa'yo, di ba? Nagsabi na yung magtatrabaho sa barangay na, lumikas na. Si Nanay Mirna, yan yun na. Hanggang sabing ganon. Hindi pa naman po siya nagsasabi. Talaga po nakahanda na po ako na. Kaya nung pumunta po siya dito at nagsabi man sa akin na, umano ka na, lumikas ka na kasi ano na ang bagyo, yung signal number 4 na. Sabi ko, pabayaan, ang sagot ko po, dahil siyempre po, ang sagot ko po, pabayaan mo akong mamatay. Pabayaan mo akong mamatay. Sabi ko ganon. Tapos nagsasalita pa nga po siya. Sabi ko, Elsa, huwag ka nang magsalita, umuwi ka na. Ayoko nang nagsasalita. Uwi na. Ayoko na. Okay. Ano pong nangyari doon sa usapan niyo na magpapaampon kayo kay Pastora Brenda? Ang ano ko noon, ang sabi ko kay Pastora, pag yung dumating sa time na hindi ko na kaya ang buhay ko, sabi ko kay Pastora, paampon ako sa iyo, ikaw nang bahala sa akin. Siguro naman po, dahil siya, Christian siya, siguro po, hindi naman po niya ako pababayaan. Hindi po siya umimik. Hindi po siya umimik. Pero so parang ayaw. Napag-usapan nga namin yung kahapon na parang ibig sabihin, hindi umimik, silence means yes. Opo, ibig sabihin, parang nagdadalawang isip si Pastora Brenda na pagbigyan yung kahilingan mo, yung ampunin ka. Opo, siguro po, gano'n na. Bakit ayaw kang ampunin ni Pastora? Naiintindihan ko naman po siya kung hindi siya nag-imik. Kasi po, si Pastora Brenda, sa totoo lang po, marami na po yan pinapasan na mga sa buhay. Problema. Opo. Ang pamilya po niya, ay na po niya yan, tsaka yung mga, meron pa pong mga maraming problema si Pastora. Marami na po yan dinadalang mga pasanin sa balikat na. So kaya nagdadalawang isip siya dun sa kahilingan mo na ampunin ka ni Pastora. Okay. Ano kayong pag-asang magkasundo ni Ate Elsa? Kung halimbawa pong kami ay magkabati ulit, ayaw ko na po yung ang inaano ko po sa kanya, yung bunga nga niya na katulad po nung birthday ko, sabi niyo po bagala. Ilan ang edad ko? 69. Lumabas sa bunga nga niya. Di gagamit ka na ng pampers. Yung mga gano'n na salita. Ayaw ko na po ninong na nakakarinig na mga salitang Okay. Ayaw ko na po. Tama. Huwag natin balikan at nabanggit na natin yan ng mga unang usap natin tungkol dyan sa pampers na yan. Opo. Ayaw ko na po. Kung sakasakali na Mirna, ngayon, ayaw ko nakakarinig ng mga sakasakali po na Mirna, mamagitan ako sa inyong dalawa ni Ate Elsa para kayo magkasundo, manumbalik uli yung inyong dating harmony, yung inyong dating magandang pagsasamahan. Okay lang po ba kung sakasakali mamagitan po ako sa inyong dalawa para kayo magkasundo? Anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Kung mayroon po. Ako po yung mamagitan o yung barangay mismo ang mamagitan sa inyo para magkasundo kayo? Ay po, Ninong, kung sa akin po, sa iyo na muna po dadaan. Bago, kung walang
respond na ano, pwedeng Sa barangay. Oo, opo. Okay. Pero gusto ko po sana, sa iyo na muna. Sige po, sa level ko muna, gagawin ko po ang aking magagawa, Nay Mirna, na makausap si Ate Elsa para magkasundo kayong dalawa. Lalo po ngayon magpapasko, di ba? Alam naman natin ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang pagmamahalan at pagbibigayan. Kayong dalawa maghipag pa naman, di ba? Isang isang pamilya kayo. So hindi dapat ganoon Hindi dapat ganoon. Dapat dapat maganda yung inyong pagsasamahan. Unang-una yung asawa niya, kapatid mo. Yung mga anak niya, pamangkin mo, dugo at laman mo. Di ba? Dapat sabi ko ano ang nagawa kong sa kanya. Samantalang pag na siya sa akin, ayan ako, binibigyan ko siya. Hindi ba sapat yun mga gano'n na mga pinakikita ko sa kanya? Kulang pa ba yun na pag Ate Mirna, paano ba kung may bigas ka dyan? Wala kami, hindi pa kami nakain ng tanghali. Sige, bigay ko. Ayan na natin. At gagawa ko ng paraan na magkausap kayo, no? Para magkasundo kayong dalawa. Oo. Pag nakausap mo po siya, oo. Iwasan mo, Ate Elsa, na huwag kang magsasalita kay Nanay Mirna ng yung mga biro. Tigilan na yung mga biro. Opo, yun. Ayaw ko nang nakakarinig na ako ng mga negative na mga nanggagaling sa bunganga niya. Dahil ako po, Ninong, wala naman akong sa kanya. Hindi ako nakikialam sa buhay niya. Nadagdagan pa yung galit ko sa kanya noon nang videohin siya ni nasabi ko na rin to. Videohin siya ni GM na ang inano niya po ako doon. Sinaraan niya ako doon. May daw po siya, mayroon daw siyang upuan na sopa, na nabalitaan ko daw, nagpunta raw ako doon, galit daw ako, may sopa ka pa kala, gano'n. Tapos yung binigay mo sa kanya, na binabawi nyo, na hindi yan sa kanya, at para yun doon sa basod. Sa basod, ang sinabi niya po kay GM, ako ang nagbabawi noon. Hindi po ako nagbabawi noon. Alam niyo po baga yung pagdating niya dyan, umalis na po baga ako. Umuwi na ako dyan sa bahay. Kayo na po ang nag-ano dyan sa kanya. Yan na natin yun, Nay Mirna, yan na natin. Bisa't ganito na lang ang usapan natin, Nay Mirna, bago ako umalis dito. Mag-usap tayo ng mga bagay na pwedeng maitulong ko sa inyong dalawa, manumbalik yung inyong magandang pagsasamahan dati, no? Gagawa ako ng paraan at papakiusapan ko rin na yung tungkol doon sa balitang ipapabarangay kayo, no? Pag ipabarangay niya, hindi naman po ako natatakot na na harapin ko siya. Wala pa akong dapat katakutan ko ipapabarangay niya ako. Ano po? Sige po, Nay Mirna, alis na rin po ako, Nay Mirna, may bigas pa kayo? Meron, na po, kukunti na lang po yung bigas ko dyan. Kukunti na lang po, nasa andito na nga. Tingnan ko rito kung may pambili ako ng bigas. Ngayon, bili ka ng bigas, pandagdag, ha? Bakit 5 kilo? Oo, sige po. Alis na rin po ako, Nay, ha? Opo, salamat po, Ninong, sa pag-ano mo sa akin. Alis na ako, ha? Salamat po. Balik ka bili ka na lang ng bigas mo, ha, Nay Mirna? Alis na ako, ha? Opo. Maraming salamat po. Sige po, Nay Mirna. Pagbisita mo sa akin, nadatnan mo ako dito na naglalaba ako. Yun lang. Yun po ang... Sige po. Bye-bye. Sino po yung dumakanina? Di ko nakita po. Si Malu po, si Ate Malu. Opo. Sige, alis na po ako. Sige po. Mahal ko po kayo, Ninong. Okay po, Nanay Mirna. Okay. Dahil nandiyan po ang inyong pag-alala sa akin, Ninong. Kayong dalawa ni Kuya Bal. Mahal ko po kayo. Dahil malaking nagawa niyo sa buhay ko. Ikaw po, si Kuya Bal. Sige po, sabi ko nga po, ngayong Disyembre, baka po maisipan kong pumunta kay Kuya Bal, humingi ako ng konting pamasko. At saka sabi ko, kung mayroong handugan ko ng awitin si Kuya Bal. Opo. Sige po, sana mapanood niya ito, no?
Opo. Okay, sige po, Naimer, naalis na po ako. Opo, bye-bye Bye-bye, po. bye-bye. Okay. I love you po. I love I love you too, Naimer na.